Mga kapatid sa pananampalataya, mayroong isang sambayan, isang sala kapag Biyernes na ang gantimpala ay impyerno, hindi paraiso. Anong sambayan yun? Halimbawa, araw ng Biyernes, nakaupo tayo sa masjid at nag-adan ng unang adan. At pagkatapos ng unang adan, nagtayuan para magsalah ng 2 rakaat na sunnah. Itong 2 rakaat na sunnah, gantimpala ba ay paraiso o gantimpala ay impyerno? Ito po ang ating khutbah. Ito ang ating paksa. Kaya makinig kayo mabuti. Ang sources ng mga hukom ng mga scholars na ating ipipresenta sa inyo ay: number 1, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, nawa kahabagan ng Allah sa kanyang Fatawa Ibn Taymiyyah. Pangalawa na source natin, Shaykh As-Sayyid Sabiq ng kanyang Fiqh Sunnah. Pangatlo na source natin, Fatawa Islamiyah ng The Permanent Committee ng mga ulama, ng malalaking ulama ng Saudi Arabia. At higit sa lahat, Quran at saka hadith ni Muhammad na authentic sallallahu alaihi wasallam. Ano ang kanilang hukum tungkol sa 2 rakaat na sunnah na yan? Bago natin basahin sa inyo ang kanilang mga hukum, tandaan natin, sala ang susi ng paraiso. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu miftahul jannah. Ang sala ang susi ng paraiso. Ngunit maraming mga sala na dahil taglay ang bid'ah, religious innovation, ay sa halip na susi sa paraiso, ay susi sa impyerno. Dahil ang bid'ah, ang tinutukoy sa bid'ah, innovation, ay yaong mga pagbabago sa relihiyon, lalo na pagbabago sa gawain na pagsamba. Anumang gawain ng pagsamba na hindi ginawa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ginawa ng kanyang mga sahaba, ito po ay bid'ah na ikatutupok mo sa amoy. Wa kullu muhdathatin bid'ah. At ang lahat ng pagbabago, tinutukoy na pagbabago sa relihiyon, sa pagsamba. Hindi kasama yung technological na pagbabago, electric fan, ilaw. Sa panahon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang ilaw, walang electric fan. Ngayon meron tayo. Hindi yan nakasali. Ang tawag riyan, bid'ah dunya, worldly innovation. Ang tinutukoy na bid'ah na bawal, bid'ah din, religious innovation. So ano ang sabi na hadith? Ulitin natin, wa kullu muhdathatin bid'ah. At ang lahat ng pagbabago sa relihiyon ay bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. At ang lahat ng bid'ah ay pagkaligaw. Wa kullu dalalatin finnar. At ang lahat ng pagkaligaw, impyerno apoy ang tuloy. So yung 2 rakaat na sunnah sa halip na paraiso, pwedeng impyerno apoy. Ipaliwanag natin mabuti. Pagkatandaan natin mga kapatid sa pananampalataya na ang iniingatan na sambayang na walang violations, walang bid'ah, pasaporte sa paraiso. Sinabi ng Allah, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ. At ang mga yaon na iningatan ng husto ang kanilang sambayan, salah,
Ulaika fi jannatin mukramun. Sila ang mga yaon na mananahanan sa mga hardin ng mararangal, paraiso. Ngayon, balikan natin yung tanong. Pakinggan niyo mabuti. Itong rulings ng mga scholars. Nakaupo na tayong lahat sa masjid. Araw ng Biyernes, hinihintay natin ang Friday prayer at ng adhan, ng unang adhan. At pagkatapos mag-adhan, nagtayuan yung iba sa atin para magturakaat ng sunnah. Yan bang turakaat na yan? Paraiso o impyerno? Sagot, depende. Dalawang sagot. Unang sagot, kung ang unang adhan ay itinawag na hindi pa pumapasok ang oras ng Salatul Jum'ah. Ano ba ang oras ng Salatul Jum'ah? Oras ng Salatul Duhur. Yan ang oras ng Salatul Jum'ah. Ano bang oras ng Salatul Duhur ngayon? Ngayong araw na ito, August 1, 2025, sa Metro Manila. Ang standard na oras sa Metro Manila ay ngayong araw na ito 12:03, alas 12:03. Ang oras ng Salatul Duhur na siyang oras ng Salatul Jum'ah. Okay. Kung ang unang adhan ay alas 11:30, halimbawa, o kaya ang unang adhan ay alas 11, at pagkatapos mag-adhan ay tumayo ka para magsalah ng turakat na sunnah, wala kang sabit sa bid'ah. Dahil hindi pa pumapasok ang oras ng Salatul Jum'ah. Ang tinutukoy ay pumasok na ang oras ng Salatul Jum'ah. Dahil ayon sa ruling ng mga ulama sa pangunguna ni Shaykh Ibn Taymiyyah, walang sunnah ang Friday prayer. Before, mayroong sunnah after Friday prayer. Hindi katulad ng Salatul Duhur na pagkatapos ng adhan may dalawa rakaat na sunnah. Ang Friday prayer wala siyang sunnah. Okay, linawin natin. Kung ang adhan ay 11:30, katulad kanina, 11:30, at ang adhan ay halimbawa 5 minuto, pagkatapos ng 11:30, 11:35, wala pang oras ng Salatul Jum'ah, pwede kang magsunnah. Ang mga sahaba, napakarami ng sunnat nila kapag Yawmul Jum'ah, araw ng Friday, nagsusunnat. Pero kapag Salatul Jum'ah, iba yung Yawmul Jum'ah, araw ng Biyernes. Sa Salatul Jum'ah, Friday prayer. Kapag pumasok ng Salatul Jum'ah, Friday prayer, bawal na ang sunnat. Ngayon, tingnan natin ang karamihan mga masjid. Mabuti-buti nga dito, 11:30. Ibang mga moski sinasagad kapag papasok na yung Salatul Duhur, saka sila mag-adhan. At pagkatapos mag-adhan, pumasok na ang Salatul Duhur na siyang oras ng Salatul Jum'ah, at magtatayuan yung jamaah. Lahat po yan sala na pampatupok sa apoy. Dahil walang katibayan na mayroong sunnah ang Salatul Jum'ah. Walang sunnah. Ito ang fatwa ni Ibn Taymiyyah na matatagpuan sa Fiqh Sunnah. Basa. Patungkol sa anumang sunnat na prayer bago mag-Friday prayer, si Ibn Taymiyyah ay sumulat, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kailanman, ibig sabihin na kailanman, never, kailanman hindi siya nagsagawa ng anumang sala pagkatapos ng adhan at bago mag-Salatul Jum'ah, at walang naiulat sa kanyang mga sahaba, walang nai-report na sila ay nagsusunnah pagkatapos ng adhan. Bakit? Ito, dagdag pa ng fatwa ni Ibn Taymiyyah. Binabasa ko sa inyo. Hindi ito fatwa ni Salim Gimba. Walang fatwa si Salim Gimba. Ang trabaho ni Salim Gimba, basahin ang fatwa ng malalaking ulama. Ito, sabi pa niya,
Sa oras, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa lang ang adan. Isa lang. Ito ay itinatawag kapag ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakaupo na sa pulpito, mimbar, ito, pulpito. Kapag nakaupo na siya, mag-aadan si Bilal. Pagkatapos mag-aadan ni Bilal, magkukhutba na siya. Pagkatapos ng unang khutbah, uupo. Pagkatapos khutbah ulit, pangalawa. Pagkatapos mag-ikamat na si Bilal, din magsasambayan na. Sabi ni Ibn Taymiyyah, imposible na maisingit mo ang 2 rakaat na sunnah. Imposible niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam natatayo ng 2 rakaat na sunnah. Walang katibayan na siya nagsusunnah. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ito ang ating pakaingatan. Sambayan na sa halip na susi sa paraiso, baka maging susi sa impyerno. Mabuti-buti dito. Masjid natin dito sa Al-Aqda, ang unang adan 30 minutes before. Karamihang masjid sa Pilipinas, isinasagad nila pagpapasok na yung waktu, saka sila mag-aadan. Kung mahaba ang adan, pagkatapos ng adan, pumasok na yung waktu, saka katatayo, magsusunod. Tupok ka sa apoy. Ayon ka kay Sahih Al-Bukhari na ulat, panahon ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, panahon ni Umar radhiyallahu anhu, isa lang ang adan. Pagdating ni Uthman radhiyallahu anhu, naging 2 ang adan. Dahil dumami ng mga Muslim. At ang unang adan ay malayo pa ang waktu. Sa mga bansang Arabo, 1 oras. 1 oras bago dumating. Ang Salatul Jumu'ah, nag-aadan na sila. Mabuti nga sa atin, merong 30 minutes. Para ipaalam sa mga tao na Biyernes ngayon. Ngayon, gaano ba? Bakit ba napakahalaga ng Friday prayer? Utos mismo ng Allah. Anuman ang gawain pagdating ng Biyernes, adan, itinawag ang sala. Hintuan lahat ng mga gawain. Kung alam lang ninyo gaano kahalaga, hintuan at pumunta sa paggunita sa kadakilaan ng Allah. Bilang katibayan, sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharil bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ito yung katibayan na anuman ang ginagawa mo, opisina mo, trabaho mo, tindahan mo, hintuan mo, pag Biyernes na itinawag na yung adan, malapit-lapit na pagkahulugan. O kayo na mga nananampalataya, kapag ang panawagan ay ipinagbadya sa Salatul Jumu'ah, magmadali sa paggunita sa Allah at iwanan ang kalakal. Yan ang pinakamainam para sa inyo kung alam lamang ninyo. Ano ba ang mayroon kapag Biyernes? Ano ba ang mayroon kapag Biyernes? Bakit kailangan ingatan natin yung Friday prayer na huwag mahaluan ng violation, huwag mahaluan ng bid'ah? Kapag ginalingan mo itong Friday prayer na ito, lahat ng nagawa mong kasalanan sa pagitan ng Friday ngayon at ng susunod na Biyernes, burado lahat. Pero may kondisyon. Ito ang kondisyon. Hadith, basahin ko sa inyo. Sino man ang magsagawa ng ghusl, ligo, sa Biyernes at magpabango kung mayroon siyang magpabango, ang tinutukoy po lalaki. Babae, huwag kayong magpabango pag-aalis ng bahay. Lalaki ang tinutukoy rito. Dahil ang pabango, pampakuryente sa mga lalaki, pagmumula ng fitna, kapag babae nagpabango. Ulitin natin, hadith.
Sino man ang magsagawa ng ghusl sa Biyernes at magpabango kung mayroon siya nito, suotin ang kanang pinakadabes na damit, pagkatapos ay pumunta sa masjid at magsagawa ng voluntary prayer kung gusto niya. Ang tinutukoy rito ng mga sundat na prayer ay wala pang oras ng Salatul Jumaah. Ang tinutukoy rito na prayer, hindi pa pumapasok yung oras ng Salatul Jumaah. Dagdag pa. At wala siyang ginambala. Anong ibig sabihin ng wala siyang ginambala? Ayon sa tafsir ng mga ulama, ibig sabihin ng wala kang ginambala, wala kang pinaghiwalay na nakaupo. Di ba ginagawa natin? Pagpapasok ka sa masjid, yung nakaupo na dalawang mama, pinaghihiwalay mo, tumatayo ka sa gitna. Wala kang ginambala, wala kang pinaghiwalay na nakaupo. Nakinig ka hanggang sa ang imam ay simula ng prayer. Ang lahat ng mga ito, itong tinutukoy ng mga ito, alam mga ito, naggusol ka, nagpabango ka, lalaki, isinuot mong the best mong mga kasuotan, pumunta ka sa masjid, nagsunnat ka, wala kang ginambala, at nakinig ka sa khutbah. Ang lahat ng mga ito ay panglinis sa anuman na nangyari sa pagitan ng Biyernes na ito at ng sumunod na Biyernes. Authentic na hadith, Hadith Ahmad. Ganyan natin kaiingatan ang ating Friday prayer. Ngunit ang delikado, baka isang salamun at 2 rakaat na sunnah mawawipe out itong gantimpala na dakila kapag Biyernes. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, tandaan nating mabuti. Basta patungkol sa ibadah, patungkol sa gawain na pagsamba, kailangan i-research mo. Alamin mo kung ito ba talaga ginawa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kapag gumawa ka ng gawaing pagsamba na walang batayan sa Quran o walang batayan sa Sunnah, ito po ay rejected, itatapon sa impyernong apoy. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sino man ang magsagawa na isang gawaing pagsamba na hindi matatagpuan sa ating pananampalataya, ito ay rejected. Sahih Muslim. So malinaw na, malinaw yung rulings ng mga scholars. Ngunit mayroong exception to the rules. May exception. Pakinggan yung exception. Ano ang exception? Tahiyatul masjid. Yung 2 rakaat na sunnah na isasagawa mo kapag pumasok ka ng masjid bago ka umupo. Kahit na anong oras, hindi lang Biyernes, kahit anong araw, kahit na oras pa na bawal magsala. Bakit? Mayroon ba mga oras na bawal magsala? Bawal magsala ng sunnah na prayer. Anong mga oras? Number 1, kapag po tuktok na tuktok ang tanghaling tapat, yung anino, tumbok na tumbok yung anino. Ano bang oras ng Salatul Duhur? Tuktok na tuktok ang araw, paglihis, yun ang Salatul Duhur. So, kapag tuktok na tuktok yung araw, huwag ka magsambayan ng sunnah, maliban sa tahiyatul masjid. Pangalawang, bawal magsala na oras. Yung araw sisikat, papalabas sa bundok or papalabas sa dagat, dahan-dahan na lumalabas, bawal magsala. Or papalubog yung araw, nakikita mo yung araw, pulang-pula yung horizon, lumulubog yung araw, bawal din magsala. Bakit bawal? Ito yung oras ng pagsamba sa araw ng mga sun worshippers. May mga tao na ang sinasamba nila araw. Pagpapalubog ang araw at saka pagsisikat ang araw, saka sila sumasamba. At kung bakit hindi tayo pwedeng magsala ng oras na iyan, ay dahil si Iblis na isinumpa, tumatayo sa harapan ng mga sumasamba sa araw, baka masamba mo si Iblis.
Kaya bawal yun. Okay. Ngunit pagdating sa tahiyatul masjid, kahit anong oras, kahit oras na bawal, pag pumasok ka ng masjid, bago ka umupo, 2 rakaat na sunnah. Ito lang ang exception to the rules. Kahit inabutan mo na nagkukhutbang imam, maliban na lamang kung patapos na yung khutbah. Kung nakita mo na patapos na yung khutbah, huwag ka na magsunat. Masasagasaan ka ng prayer. Magpiprayer na sila mamaya-maya. So, kung nasa kalagitnaan ng khutbah, kahit na nagkukhutbah ang imam, marami kasi nasabi nila, pagpasok mo na nagkukhutbah ang imam, umupo ka na lang makinig. Hindi po. Ito yung mga katibayan. Unang katibayan, anong hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sino man ang pumasok sa masjid, pagkatapos na ang khatib ay nakaakyat na sa pulpito, nandito na sa mimbar, ang kailangan lamang sa kanya na gawin, kailangan lamang niyang gawin ay ipagsala ang tahiyatul masjid. Ito yung 2 rakaat na greeting sa masjid. Number 2, na ebidensya na kahit nagkukhutbah ang imam, pag pumasok ka sa masjid, 2 rakaat muna na sunnah. Minsan, habang nagkukhutbah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong mama pumasok sa masjid. Then diretso upo. Tinanong siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Asallaita?" Nakapagsala ka ba? Sabi ni mama, "Hindi po." Sinabihan niya, "Qum fasalli raka'ataini." Tumayo ka at magsambayan ka ng 2 rakaat. Authentic na hadith, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. So ito yung katibayan na kahit nagkukhutbah ang imam, basta huwag mo lang maabutan na patapos na yung khutbah, na magsasambayan na sila. Kahit nagkukhutbah ang imam, bago ka umupo, 2 rakaat na sunnah muna. Isa pang ebidensya, kapag isa sa inyo ay papasok sa masjid sa araw ng Biyernes at ang imam ay nagkukhutbah, dapat siya ay magsala ng 2 rakaat at gawin niyang mabilis. Authentic na hadith, Sahih Muslim, hadith Ahmad. Ito pa, maraming katibayan, patunay. Kapag isa sa inyo ay papasok sa masjid sa araw ng Jumaah at ang imam ay dumating na, dapat siya magsagawa ng 2 rakaat na sunnah. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. So ito yung exception to the rules. Ito lang ang exception to the rules. Maliban dito sa exception to the rules, kung nakaupo ka na, pagkatapos ng unang adan, kung ang adan ay pumasok na yung waktu ng Friday prayer, na ang oras ng Friday prayer ay salatul duhur, huwag ka nang tumayo ng 2 rakaat sunnah. Dahil itutupok sa iyo. Walang sunnah sa salatul Jumaah. Walang sunnah. Hindi katulad ng salatul duhur na may dalawang rakaat. Sa salatul Jumaah, wala siyang sunnah before. Mayroon siyang sunnah after. Mga kapatid sa pananampalataya, ito yung tandaan natin. Ang Islam ay pamumuhay na hindi pahirapan. Hindi naman pahirapan ang Islam. Lahat ng pagkain, lahat ng inumin, lahat ng pananamit, lahat po yan halal. Lahat ng pagkain, lahat ng inumin, lahat ng pananamit, halal. Maliban lamang sa idiniklara ng Allah sa Quran na haram. Maliban lamang sa idiniklara ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na haram. So bakit lahat ay halal? Maliban sa idiniklara ng Quran na haram, idiniklara ng hadith na haram, para po maging magaan yung pamumuhay natin. Hindi pahirapan. Pero pagdating sa ibadah, pagdating sa samba, lahat ng ibadah, lahat ng uri ng samba, haram. Lahat yan haram. Maliban lamang sa ipinahintulot ng Quran, maliban lamang sa ipinahintulot ng hadith. Bakit mahigpit pagdating sa salah? Para po maiwasan ng bid'ah na ikatutupok sa apoy. Kailangan maintindihan natin mabuti na mas mapanganib ang bid'ah kaysa sa anumang mortal na kasalanan.
Ano ba mga mortal na kasalanan? Zina, pumatay, shirk, kufur, mga matitindi na kasalanan. Ngunit mas mapanganib ang bid'ah. Bakit? Dahil sa paggawa ng mortal na kasalanan, alam na alam mo na ang ginagawa mo haram. Alam na alam mo na ang ginagawa mo itutupok sa apoy. Kaya may balak ka na isang araw magtatawbat ka, magreforma. Ngunit sa bid'ah, dahil bungakala mo ang ginagawa mo tama, sa tuwing mag-adan tatayo ka ng turak at ng sunnah, bungakala mo tama, yung palang ginagawa mo itutupok sa apoy. Hindi mo hihintuan. Lifetime na gagawin mo paulit-ulit hanggang sa abutan ka ni malakal maut at mamatay ka sa bid'ah na ikatutupok mo sa apoy. Nawa, naging malinaw ito sa atin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. May mga tao na kahit sabihan mo sa kanya, bro, bid'ah yan, ikatutupok mo sa apoy. Sasagutin ka, bro, ito ang ginagawa ng aming mga ninuno, kaya hindi ko ito hihintuan. Hindi naman masama. Hindi masama na sundin mo yung mga ninuno. Basta ba ang mga ninuno sumusunod sa Quran at sumusunod sa Sunnah? Ngunit kung ang mga ninuno sumasalungat sa Quran, sumasalungat sa Sunnah, huwag mong sundin ang ninuno dahil sigurado tupo ka sa apoy. Anong sabi ng Allah sa Quranul Karim tungkol sa katuwiran na masusundin namin ang aming kinagisnaan na ginagawa ng aming mga ninuno? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. At kapag sinabihan sila, sundin ninyo kung ano ang ibinaba ng Allah, sasabihin nila hindi. Susundin namin kung ano ang kinagisnan namin na sinusunod ng aming mga ninuno. Allahu Akbar. Mga kapatid, sa pananampalataya, itong khutbah na ito ay marami po ang nakahagingan. Lalo na, itong khutbah na ito ay nakarecord at i-upload ito sa YouTube. Kung saang bahagi ng mundo na marunong managalog, pwede nilang maintindihan. Marami po ang tinamaan ng khutbah na ito na pwede mong pakinggan sa YouTube. Bukas, Sabado, i-upload namin. Hanapin mo lang sa YouTube, Islamic Information Services, episode 17. I-type mo sa YouTube itong khutbah na ito. Pwede mong papakinggan ng mga asawa mo, mga anak mo, manang sa gayon mapatnubayan din. Ibig sabihin, kapatid, sa pananampalataya, alam natin na marami sa inyo ang nahagingan. Marami sa inyo guilty. Lalo na sa ibang mga masjid na nag-aadan, pumasok ng oras ng Salatul Jum'ah. Pero wala pa tayong magagawa. Sa gusto natin at sa hindi, sasabihin talaga namin ang anong ikabubuti mo. Dahil ito ang pangunahing dahilan bakit tayo tinawag ng Allah na the best nation. Tatlo ang dahilan bakit tayo tinawag ng Allah na the best nation. Hindi mo pwede yung tatangibi ka lang, hindi ka kikibo, panunurin mo lang yung mungkar, nakikita mo yung mga kapatid mo nagtatayuan pagkatapos ng adan, hindi ka magsasalita. Lalo na kung adan na pumasok ng wakto ng Salatul Jum'ah, kailangan magsalita.
Anong sabi sa Quran? 3 po. Bakit tayo the best? Ipinag-uutos ng Muslim ang kabutihan, ipinagbabawal ng Muslim ang kasamaan, at nananampalataya sa kaisahan ng Allah. Anong Quran? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kayo, ibig sabihin ng kayo ng mga Muslim, kayo ang pinaka-the best na nasyon na kailanman pinalitaw sa sangkatauhan. Mula pa noon, panahon ni Adan, tayo ang pinaka-the best Muslim na pinalitaw sa sangkatauhan. Ipinag-uutos ninyo ang kabutihan at ipinagbabawal ninyo ang kasamaan, at kayo ay nananampalataya sa Allah. Nawa, ito ay magbigay sa atin ng leksyon na iwasan na natin, lalo na yung mga organizer ng mga masjid, ibang mga masjid, lalo na mga namumuno ng mga masjid, lalo na yung mga imam ng mga masjid. Ngayon na alam na ninyo, i-adjust ninyo yung oras ng unang adhan. Huwag kayong nag-a-adhan na pumasok ng oras ng Salatul Jumaah. Mag-adhan kayo 30 minutes before. Para kung tumayo man yung mga walang kaalaman sa rulings na ito, hindi sila sablay. Hindi sila mapaparusahan. Natiyak kayo ng mga imam ng masjid, kayo ng mga administrador ng masjid, sablay din. Damay. Nawa, buksan ng Allah ang ating mga isipan